Nagtanong ang presidente ng Martial Arts Society Capital University kay Ling Yi kung kumpiyansa ba raw ito na matatalo nito si Fang Ping. Ang lalaking ito ay si Li Hansong na isang peak rank 4 martial artist. Tumugon si Ling Yi nang hindi nga raw siya tinangkang hamunin ng mayabang na si Qin Fengqing sa isang laban kaya bakit naman daw siya matatakot kay Fang Ping. Sinabi rin ni Ling Yi na nahirapan nga raw ng sobra si Fang Ping bago pa ito nanalo kay Yu Chen. Ang rason nga lang daw kung bakit naiisip pa niya ito ay nang dahil sa binabanggit ito ng kanilang presidente. Para sa kanyang araw ay sina Chen Qiufeng at Guo Zuan lang ng military department ang mga rank 3 na mahirap na kalaban. Marami na nga raw ang mga itong karanasan sa pakikipaglaban at marami na rin ang mga itong napatay na martial artist. Balang araw nga raw ay umaasa siya na matatalo niya rin ang mga ito. Pinayuhan ni Li Hansong si Ling Yi nang wag rin daw nitong mamaliitin si Fang Ping. Malamang nga raw ay ito na rin ang magdadala ng pangalan ng Magic University sa mga susunod na henerasyon. Ang abilidad at hinaharap nga raw ng isang universidad ay nakadepende sa ipinapakita ng mga estudyante nito, lalong-lalo na nga raw sa mga martial arts students na nasa rank 1 hanggang rank 3. Sinabi ni Li Hansong na kapag natalo nga raw sila ng natalo ay kailangan na nga raw nilang magpaliwanag sa kanilang universidad. Hindi niya naman daw sinasabi na walang laban ang kanilang mga low-ranked martial artists sa mga taga-Magic University, pero alam naman daw ng mga ito na kakatapos lang nilang matalo sa naganap na Freshman Championship. Simula nga raw sa sunod na semester ay kailangan na nilang ibigay sa mga taga-Magic University ang 10% ng pondo na natatanggap nila mula sa Department of Education. Sinabi ni Ling Yi na hintayin nga lang daw ng mga ito ang araw ng kanyang laban at bubugbugin niya raw ng sobra si Fang Ping. Narinig rin daw niya na parang mahilig itong mangbugbog ng mga babae, sisiguraduhin niya nga raw na mabibigyan niya ito ng leksyon. Dinala ng isang estudyante ang sulat na ipinadala ng ating bida, mukhang imbitasyon nga raw ito para sa isang laban. Nagtaka si Li Hansong kung bakit nagpadala pa raw doon ng imbitasyon ang ating bida. Narinig nga raw niya na basta na lang itong nagpunta noon sa Yunmeng Military School at Changyang Village para maghamon ng laban. Sinabi ni Ling Yi na ibang-iba naman daw ang kanilang Capital University sa mga military school at sects na pinuntahan ni Fang Ping. Mayroon nga raw silang mahigit sa 20 peak rank 3 na estudyante kaya hindi nga raw ito magtatangkang kumatok sa kanilang universidad para maghamon ng laban. Nagtaka si Li Hansong kung bakit nga raw ang Happy Valley pa ang napiling lugar ng ating bida na pagdausan ng laban. Sinabi ni Hansho na parang hindi nga raw magandang makipaglaban sa Happy Valley dahil marami nga raw tao ang bumibisita doon. Wala namang pakialam si Ling Yi sa lugar kung saan siya makikipaglaban, tinanong niya lang ang kanilang presidente kung kailan daw ito gaganapin. Sumagot si Li Hansong nang nakalagay nga raw doon na sa ika-25 nga raw ito ng umaga. Napaisip si Li Hansong kung bakit nga raw ang Happy Valley pa ang napili ng ating bida gayong marami naman daw lugar sa kanilang capital city na mas angkop na pagdausan ng mga ganoong laban. Sinabi ni Li Hansong na dapat nga raw pala silang magsama ng ilang teaching advisor sa kanilang pagpunta, kung sakali man daw na may patibong na inihanda ang mga taga-Magic University. Tumugon si Ling Yi nang wala naman daw siguro ang mga itong masamang plano para sa kanila. Sinabi ni Li Hansong na mas mabuti na rin daw na maging maingat sila. Marahil nga raw ay balak talagang talunin ng mga taga-Magic University ang mga kilala nilang estudyante para patunayan na mas malakas na ang mga ito sa kanilang Capital University. Binanggit ni Li Hansong na hindi pa nga raw nakakapag-enroll sa kanila ang mga estudyante na nagbabalak sa kanilang pumasok, at nagkataon naman daw na nagkaroon ng isang malakas na rank 3 student ang Magic University. Kapag inisip nga raw ng mga tao na higit na mas malakas na sa kanila ang Magic University, ay malamang nga raw marami na ang mawala sa mga paparating nilang estudyante. Naintindihan na ni Hansho at Ling Yi ang ipinapag-alala ng kanilang presidente. Mas mabuti nga raw na maging handa sila sa anumang maaaring mangyari. Habang naghihintay ng araw ng laban ay tumuloy muna si Fang Ping sa isa sa mga kwarto ng Capital City Hotel. Natuwa ang ating bida dahil natanggap na niya ang bayad na nagmula sa Capital City Happy Valley. Kumita nga raw siya agad ng 20.8 million yuan sa loob lang ng kalahating buwan, napapaisip siya kung kailangan pa ba raw niyang patakbuhin ang kanyang kumpanya o kung magpapatuloy na lang siya sa pakikipaglaban sa iba't ibang lugar. Sinabi ni Fu Changding na nakakamangha nga raw ang ating bida, hindi niya nga raw akalain na makakaya na nito ngayong makipagsabayan kay Ling Yi.
Binanggit din ni Fu Changding ang dalawang rank 3 ng military na may hawak ngayon sa top 1 at top 2 ng ranking. Narinig nga raw niya sa kanyang lolo na walang-wala raw si Ling Yi kung ikukumpara sa mga ito. Tinanong ni Fu Changding kung makakapag-breakthrough na ba raw sa rank 4 ang ating bida sa sandaling matalo nito si Ling Yi. Tumugon naman si Fang Ping nang hindi niya rin daw sigurado, kapag hindi nga raw siya nagkatsansa na magamit ang 7 consecutive slashes ng Manic Explosion sa pakikipaglaban niya kay Ling Yi, ay magpapatuloy pa rin daw siya sa paghamon sa ibang rank 3 martial artist. At kung sakali man daw na makapag-breakthrough siya sa rank 4 ay hindi na raw niya kakalabanin ang mga rank 3 ng military dahil wala na nga raw ang mga itong magiging laban sa kanya. Tinanong ni Fu Changding ang ating bida kung nagagawa na ba raw talaga nitong mapalabas ang 7 consecutive slashes ng Manic Explosion. Tumugon naman si Fang Ping nang hindi niya pa raw ito nagagawa, pero makakaya niya nga raw itong magawa basta naniniwala siya sa kanyang sarili. Sinabi ni Fu Changding na napakalaki naman daw pala ng kumpiyansa ng ating bida para isipin ito na makakaya nitong magamit ang 7 consecutive slashes sa loob ng isang laban. Naisip ni Fu Changding na sa pagkakakilala niya nga raw kay Fang Ping ay mukhang magagawa nga raw nito. Nagpaalam na si Fu Changding na aalis na raw siya ngayon, binanggit niya rin sa ating bida na pupunta raw bukas si Chen Yangxi para suportahan ito. Nagulat si Fang Ping noong marinig nito na manunood si Chen Yangxi sa kanyang pakikipaglaban. Sinabi ni Fu Changding na tumutuloy nga raw ngayon si Chen Yangxi sa South Capital at malapit nga lang daw ito doon. Binanggit din ni Fu Changding na narinig nga raw niya na may nagpapakalat sa internet na parang balak raw gumanti ni Ling Yi kay Fang Ping sa naging pagkatalo noon ni Han Shu kay Chen Yangxi. Nakarating na rin daw ito kay Principal Chen at mukhang galit na galit nga raw ito sa pagkadamay ng pangalan ng kanyang apo. Sinabi ni Fu Changding na manunood nga rin daw bukas si Principal Chen at natitiyak niya nga raw na pagsasabihan nito ang ating bida kapag nagkita ang mga ito. Natawa na lang si Fang Ping noong malaman nito na manunood din pala ang lolo ni Chen Yangxi na isang Grandmaster. Naisip ng ating bida na si Liu Dali naman daw ang nagdagdag ng kung ano-anong balita at wala na raw siyang kinalaman sa ibang mga ipinakalat nito. Napaisip rin siya kung dapat niya ba raw itong balaan para makatakas agad ito. Habang tinitingnan ng kanyang system ay naisip ng ating bida na hanggang 6 consecutive slashes pa lang daw ang namamaster niya ngayon sa kanyang Manic Explosion. Kailangan pa nga raw niyang magpalakas dahil mukhang wala pa nga raw siyang laban kay Ling Yi. Naisip niya rin na nagkakahalaga nga raw ng 51 million ang pag-forge ng 51 pieces ng kanyang torso bone marrows. Hindi niya man daw maaaring punuin ang kanyang vitality sa gitna ng kanyang pakikipaglaban pero dapat pa rin daw siyang magtira ng ilang wealth value kung sakali man na kailanganin niya ito. Ibig sabihin nga raw noon ay kailangan niyang magkaroon ng 53 million sa kanyang wealth value, at kapos pa nga raw siya ngayon ng 6 million. Tinawagan ni Fang Ping si Liu Dali para itanong kung nasaan na raw ang kanyang kabahagi mula sa kinita ng kanilang mga video. Ilang daang milyon rin daw ang naging views ng kanilang mga videos kaya ibig sabihin nga raw noon ay milyon-milyon na rin ang kanilang kinita. Sinabi ni Liu Dali na hindi naman daw pare-pareho ang kita sa bawat video at hindi naman daw ito direktang pumapasok sa kanyang bulsa. Kumakaltas pa rin daw ng kabahagi ang platform na pinaglagyan nila ng video at nasa 5 milyon na lang daw ang ibibigay ng mga ito sa kanila. Hindi niya nga rin daw alam kung kailan niya ito matatanggap sa kanyang account. Sinabihan ni Fang Ping si Liu Dali nang wag na raw siya nitong bigyan ng kung ano-anong palusot, kailangan niya nga raw agad ngayon ng 10 milyon. Nangatwiran si Liu Dali na wala raw siyang hawak na ganoong kalaking pera. Sinabi ni Fang Ping na may ipapaalam raw siyang sekreto kay Liu Dali. Habang nag-uusap nga raw sila ay may ilang Grandmaster ang nagbabalak na parusahan nito sa lahat ng drama na ginawa nito. Kung ayaw nga raw nitong matadtad na parang isang karne ay kailangan nga raw nitong ibigay ang hinihingi niyang kabahagi. Tinanong ni Liu Dali kung sino naman daw ang mga Grandmaster na naghahanap sa kanya. Tumugon si Fang Ping ng kabilang raw doon ang Grandmaster na lolo ni Chen Yangxi. Wala nga raw siyang sinabi kay Liu Dali na idamay siya nito pati na rin si Chen Yangxi sa istorya na ipapakalat nito. Ang gusto niya lang daw na gawin nito ay ang palabasin na parang may relasyon si Ling Yi at Han Shu. Ito nga raw ang may kasalanan kung bakit parang nagkaroon ngayon ng isang malaking rivalry sa pagitan ng Hilaga at Timog. Tinanong ni Fang Ping kung ano nga raw kaya ang mangyayari kapag ipinaalam niya sa mga Grandmaster ng magkabilang panig ang mga impormasyon na tungkol kay Liu Dali.
Nataranta si Liu Dali at sinabi sa ating bida na ibibigay na raw niya dito ang lahat ng 8 milyon na kanilang kinita basta wag lang daw siya nitong ipapahamak. Tumugon naman si Fang Ping nang hindi naman daw siya ganoong klase ng tao, susundin nga raw nila kung ano ang kanilang napag-usapan. Sinabi ng ating bida na 6.5 million lang daw ang kanyang kukunin at kay Liu Dali na raw ang lahat ng natitira. Patas naman daw siyang kausap kaya ayaw na nga raw niyang makarinig ng kahit na anong reklamo. Wala nang ibang nagawa si Liu Dali kundi sundin at pasalamatan na lang ang ating bida. Natuwa si Fang Ping noong matanggap na nito ang kanyang kabahagi na 6.5 million. May sapat na nga raw siyang wealth value para mapatibay ang mga buto na kailangan niyang patibayin. Naisip ni Liu Dali na mukhang inaakala nga raw ng ating bida na isa siyang tanga. Bakit naman daw mag-aaksaya ng oras ang mga Grandmaster sa isang mahinang rank 3 na tulad niya? Mukhang iniisip nga raw ng ating bida na mauuto siya nito, wala nga raw itong kaalam-alam na 15 milyon ang kanilang kinita at mas malaki pa ang napunta sa kanya. Naisip ni Liu Dali na bagito pa nga lang daw ang ating bida, wala nga raw silang pinirmahang kontrata at wala rin itong access sa lahat ng kanyang account. Malamang nga raw ay mas malaki pa ang kikitain niya sa laban na magaganap bukas, kapag nakuha na nga raw niya ang pera ay agad na raw siyang magtatago. Hindi na naman daw siguro siya hahanapin ng ating bida nang dahil lang sa kita ng isang video. Sumapit na ang ika-25 ng Hulyo, ito na ang araw ng paglalaban ni Fang Ping at Ling Yi. Walang mga laman na tao ang mga rides ng capital city Happy Valley dahil lahat ng mga ito ay nagtipon-tipon sa isang lugar. Sinabi ni Ling Yi na punong-puno nga raw ng tao ang kanilang paligid, mukhang iniisip nga raw ng mga ito na isa lang circus act ang gagawin nilang paglalaban. Nagpatuloy pa ang pagdagsa ng maraming tao na gustong manood sa magaganap na laban. Tinanong ni Hanshu kung posible ba raw kaya na isa ito sa mga dahilan kung bakit mabilis na lumalakas si Fang Ping. Marahil nga raw ay parte pa rin ng pagsasanay nito ang pakikipaglaban sa mga ganoong klase ng lugar. Madalas nga raw na mas matinding pressure ang nakukuha nila sa tuwing nakikipaglaban sila sa harap ng napakaraming tao. Sinabi ni Lee Hansong na mataas nga raw ang kumpiyansa ng ating bida na makipaglaban sa harap ng maraming tao kahit na alam naman ito na maaaring itong mahusgahan ng lahat. May mataas nga raw itong determinasyon at hindi rin daw ito natatakot sa posibilidad na matalo. Mukhang isa nga raw ito sa mga paraan ni Fang Ping para mapalakas nito ang taglay nitong mental strength. Sinabi ni Ling Yi na mukhang ito nga raw pala ang dahilan kung bakit lagi itong nakikipaglaban sa mga tourist spots na pinupuntahan ng maraming tao. Naisip ni Ling Yi na hindi niya nga raw pala dapat minamaliit ang ating bida. Sinabihan ng isang lalaki ang kanyang mga katabi na may mga tao raw na lumilipad sa kanilang itaas. Sinabi naman ng isang babae na mga martial artist nga raw ang mga ito, malamang nga raw ay malalakas ang mga ito dahil may kakayahan na ang mga itong makalipad sa ere. Sinabi ni Chen Yaoting na mukhang mahusay nga raw na martial artist ang ating bida, hindi nga rin daw ito natatakot na makipaglaban sa harap ng napakaraming tao. Ang matandang ito ay ang lolo ni Chen Yangxi na isang peak rank 7 Grandmaster at siya ring kasalukuyang prinsipal ng South Capital Martial Arts University. Tumawa lang si Teacher Lee at sinabi na isang araw prodigy si Fang Ping. Napaisip si Teacher Lee kung ganoon pa rin daw ba ang iisipin ni Grandmaster Chen kapag nalaman nito na kaya lang nakikipaglaban si Fang Ping sa harap ng maraming tao ay nang dahil sa milyon-milyong sponsorship na natatanggap nito. Nanunood din ngayon si Fu Changding at ang lolo nito kasama ang isa pa nitong tauhan. Sumigaw si Fang Ping para tawagin si Ling Yi, sinabi niya na alam niya nga raw na naroon na ito sa Happy Valley kaya lumabas na nga raw ito at huwag na nga raw itong magtago. Agad namang lumapit si Ling Yi at tinanong ang ating bida kung bakit niya naman daw ito pagtataguan. Sinabi ni Ling Yi na hindi nga raw karapat-dapat ang ating bida para pag-aksayahan niya ng oras, dapat nga raw ay matuwa pa ito dahil tinanggap niya ang hamon nito. Sinabi rin ni Ling Yi na dahil hindi nga raw naduwag ang ating bida, huwag nga raw siya nitong sisisihin sa anumang maaaring mangyari dito. Sinabihan ni Fang Ping si Ling Yi ng napakalaki nga raw nitong magsalita kahit na napakaliit lang naman nito. Nagsalita na ang babaeng MC at binati ang lahat ng mga tao na nagpunta sa Happy Valley. Matutunghayan nga raw nila doon ang pagpapatuloy ng pakikipaglaban ni Fang Ping. Alam nga raw niya na hindi na ang mga ito makapaghintay na mapanood ang mga sunod na ipapakita nito. Napahinto ang pagsasalita ng babae noong tanungin ni Ling Yi ang ating bida kung ano raw ang sinabi nito.
Parang narinig nga raw niya na tinawag siya nitong maliit. Natawa si Hansho dahil nagkamali nga raw si Fang Ping ng binitawang salita. Ayaw nga raw ni Ling Yi na tinatawag itong maliit ng ibang tao. Sumugod na si Ling Yi at sinabihan ng ating bida na katapusan ng araw nito. Agad na naramdaman sa buong arena ang malakas na vitality na inilabas ni Ling Yi. Kinabahan ng babaeng MC gayon din ang iba pang mga tao na nanunood sa laban. Agad na lumayo ang babaeng MC dahil nag-umpisa na agad ang laban nina Fang Ping at Ling Yi. Pagkaiwas ni Fang Ping ay agad din itong nagsagawa ng kanyang pag-atake. Umatake ulit si Ling Yi hanggang sa magtama ang mga talim ng kanilang mga sandata. Tumalon si Ling Yi para atakihin ang ating bida mula sa itaas. Ginamit agad ni Fang Ping ang kanyang cloud step para makalipat siya ng kanyang posisyon. Naisip ni Ling Yi na napakabilis nga raw pala ng ating bida. Agad na umatake si Fang Ping habang nasa ere pa si Ling Yi. Binalot ni Ling Yi ng malaking halaga ng vitality ang isa niyang paa para maipangdepensa niya ito sa pag-atake ng ating bida. Pagkadepensa ni Ling Yi ay umatras muna ito ng bahagya para maisaayos ang kanyang posisyon. Nagulat si Grandmaster Chen sa liksi ng ating bida, mukhang sinanay nga raw nito ng mabuti ang cloud step nito. Naisip ni Teacher Lee na ang cloud step nga raw ang kauna-unahang teknik na na-master ni Fang Ping, bihasang-bihasa na nga raw ito sa ganoong teknik kaya nagawa nitong makatakas mula sa mga kamay ng isang rank 6 catacombs martial artist. Sinabi ng lolo ni Fu Changding na napakadulas nga raw ng ating bida, mahihirapan nga raw si Ling Yi na kalabanin ito. Sinabi ng isang lalaki sa lolo ni Fu Changding na hindi pa rin daw mananalo si Fang Ping kung aasa lang ito lagi sa bilis nito. Umaatake man si Fang Ping pero hindi pa niya ibinubuhos ang buo niyang lakas sa kanyang mga pag-atake. Tinanong ni Ling Yi ang ating bida kung hindi pa ba raw ito natatapos sa paglalaro nito. Tumugon naman si Fang Ping nang hindi naman daw nila kailangang magmadali, sinusukat niya pa lang daw kung gaano ito kalakas. Sinabi niya rin na medyo nadismaya nga raw siya kay Ling Yi, napakarami nga raw nitong sinasabi pero mukhang hanggang doon lang daw pala ang makakaya nito. Si Fang Ping naman ang tumalon ngayon para gamitin ang kanyang Manic Explosion. Sinabi ni Ling Yi na kanina pa niya nga raw hinihintay na gawin ito ng ating bida. Umatake na si Fang Ping gamit ang kanyang 6 consecutive slashes pero nadepensahan lang ito ni Ling Yi gamit ang mabibilis nitong suntok. Pagkadepensa ni Ling Yi ay agad naman itong inatake ang ating bida gamit ang malaking sandata na nasa kaliwang kamay nito. Matagumpay ang naging pag-atake ni Ling Yi at napatila po nito ng ilang distansya ang ating bida. Naisip ni Fang Ping na naipangdepensa niya man daw ang kanyang sandata sa pag-atake ni Ling Yi pero nagtamo pa rin daw siya ng malaking pinsala. Tinanong ni Ling Yi ang ating bida kung yun na ba raw talaga ang ultimate move nito. Mahina nga lang daw para sa kanya ang mga consecutive slashes nito at 2 beses rin daw itong saglit na humihinto bago pa ito matapos. Mukhang nagpapatawa nga lang daw ang ating bida dahil napakarami nga raw butas ng teknik nito. Umatake agad si Fang Ping at sinamantala ang pagyayabang ng kanyang kalaban. Sa paglapit niyang yun ay agad niyang ginamitan si Ling Yi ng kanyang mental strength disruption. Inilabas agad ni Ling Yi ang kanyang malakas na aura para hindi siya maapektuhan ng kapangyarihan na ginamit ng ating bida. Nagulat si Fang Ping sa hindi pagtalab ng kanyang pag-atake. Sinamantala ni Ling Yi ang pagkakataong ito para agad na atakihin ang ating bida. Nabasag ang buto ni Fang Ping sa kanyang dibdib nang dahil sa lakas ng pag-atake na kanyang natanggap. Nag-alala si Chen Yangxi noong makita nito na napuruhan ang ating bida. Sinabi ni Grandmaster Chen na masyado nga raw nagtiwala ang ating bida sa taglay nitong mental strength. Hindi pa man daw nakakagamit si Ling Yi ng mental strength pero nakapatay na nga raw ito ng maraming kalaban at napalakas na rin ito ang taglay nitong aura. Ito nga raw ang dahilan kung bakit nakadepensa ito sa mental strength na ipinalabas ng ating bida. Sinabi rin ni Grandmaster Chen na mukhang inisip nga raw ni Fang Ping na ito ang kanyang magiging trump card pero bumalik nga lang daw ito sa kanya. Hindi nga raw biro ang epekto ng pagkabigo ng ganoong klase ng teknik kaya malamang nga raw ay doon na matatapos ang paglalaban ng mga ito. Sinabi ni Teacher Lee na titingnan niya raw muna kung ano na ang kondisyon ng ating bida. Nakapagbitaw man si Ling Yi ng isang malakas na pag-atake pero hindi niya pa rin ibinababa ang kanyang depensa.
Hindi siya makapaniwala na makakatayo pa rin ang ating bida matapos niya itong mapuruhan.